papasok kayo sa crayfish farming, dapat alamin nyo number one kung anong goal nyo. Ano ba yung goal natin? Bakit tayo nag-aalaga? Bakit tayo bumibili? Kesyo kahit mahal yan, mura yan. Ano ba yung goal natin? Bakit gusto nyo mag-alaga? Nabanggit ko rin sa inyo yan guys nung unang-una pa lang. Kung papasok kayo sa crayfish farming at pera lang ang habol nyo dito, hindi kayo magtatagal. Ako na nagsasabi kasi yan yung nagiging problema ngayon. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So ayun, another video na naman guys. Dahil ngayon, sobrang init ng usapin ngayon pagdating sa crayfish farming. At sobrang dami nag-aaway. Ano ba nangyayari sa atin, no? Kasi minsan nagtataka na rin ako dahil nga alam naman natin ang crayfish farming ngayon is talaga naman nagbo-boom pa lang, no? Sa Pinas. At dahil dyan, kasabay ng pag-boom ng crayfish farming is marami rin talaga na hindi nasasatisfy, no? Kesyo, hype nga lang ba dito sa YouTube, lalo na sa channel natin? At marami rin nagsasabi na walang market talaga ang crayfish farming. So lahat yan alamin natin dito at pag-uusapan natin yan kung ano nga ba yung mga alternatibo na pwede natin gawin at kung paano nga ba talaga tayo maging successful pagdating sa crayfish farming. So samahan nyo ako guys, let's go! So yun nga guys, ayan, reltukan na kaagad, no? Wala nang paligoy-ligoy pa, rektahin na kaagad natin yung isa sa pinaka-mainit na usapin pagdating sa crayfish farming, no? Dahil marami sa ating mga kahabi talaga is talagang minsan maraming naninira ng market dahil nga daw kesyo walang future yung crayfish farming sa Pinas, wala daw market. Maraming nagbabagsak ng presyo, given away na yan. At hype lang daw ba talaga sa YouTube dahil marami rin sa ating mga vlogger na nagbablog regarding dyan. Marami na rin nag-update, marami nang sumibol lahat, marami nang nagsipag-usbungan simula nung napanood yung video natin since day one, ano. And bago ang lahat, credit muna kay Ma'am Roxanne, no, yung vlog natin dyan sa GMA, yung sa Ravenclaw. So shoutout sa inyo ma'am. Kami actually nagtatawanan na lang kami talaga kasi hindi namin mawari guys. Alam nyo, magulo magulo talaga ngayon, di ba? Kanya-kanyang batuhan ng mga ano. So kami mga silent reader lang kami. Pag-usapan natin unang-una yung hype na sinasabi ng mga ibang kahabi natin. Lately, ito yung naririnig ko, hype lang, no? Nang una, hindi tayo gumawa ng video regarding sa crayfish para basta lang siya na mag-boom lang yan, di ba? Kasi nagkataon na pumutok siya and then hindi naman natin inaasahan na ganun talaga katindi yung response ng mga tao sa atin, di ba? Pinitures namin yan para makatulong, no, sa mga gustong maghanap ng alternatibong pagkakakitaan. Yung usaping hobby, di ba? Nabanggit ko rin sa inyo yan guys nung unang-una pa lang. Kung papasok kayo sa crayfish farming at pera lang ang habol nyo dito, hindi kayo magtatagal. Ako na nagsasabi kasi yan yung nagiging problema ngayon, di ba? Bakit mahal ang crayfish? Kesyo walang market, na hype lang, di ba? Yan yung lagi-lagi na umiikot ngayon. Dalas kasi napapanood tayo sa YouTube channel and then maraming nagtataka. So ito lang yung nakakalungkot kasi baka yung mga willing din mag-start na magsimula sa crayfish farming tapos yung nakikita nilang iba is hindi naman totaling tama yung impormasyon na nabibigay. So medyo, di ba, umpisa pa lang mawawalan ka na talaga ng gana eh. Para sa akin kasi ganito yan guys, kung papasok kayo sa crayfish farming, dapat alamin nyo number one kung anong goal nyo. Ano ba yung goal natin? Bakit tayo nag-aalaga? Bakit tayo bumibili? Kesyo kahit mahal yan, mura yan. Ano ba yung goal natin? Bakit gusto nyo mag-alaga? Diba? Number one reason yan. Kasi kung papasok ka lang dyan, at yun nga, kung hahabulin mo lang kasi nakikita mo, malaking kinikita dito, may malaki akong pinansyal na gusto kong ipang-invest, and alam mo na, malaki kagad yung magiging balik, which hindi ganun talaga guys. Kailangan yung pagtrabahuan yung bawat segundo dyan. Hindi basta pagpikit nyo, nag-invest kayo, bukas mayaman na kayo, walang ganun. Di ba? Sinasabi ko na sa inyo po yan guys. Kasi sa crayfish farming, kailangan nyo ng oras, panahon, tiyaga, pinansyal sa pag-build ng ganito. Hindi siya basta-basta talaga. Kaya kung ako sa inyo, kung papasok kayo dyan guys, mas maganda, alamin nyo kung ano ba yung purpose nyo. Number one, ba't kayo nagkaalaga? Kasi sarili lang ba? Pang food consumption? Para sa pamilya lang? May mga ganun kasi akong kliyente. Pangalawa, meron nag-i-start, nagpapaturo sa atin. Ano yung goal nila? Gusto nila pasukin yung food consumption, diba? Kasi alam nila na magiging maganda yung market in the long run. Kahit ako nakikita ko sobrang magiging ganda yung market nito in the long run. Bakit? Kapag dumami yung mga nag-aalaga sa atin, maraming makaka-avail, bababa yung presyo, diba? So, ang kasunod niyan, pag dumami na tayo na nag-breed, hindi na rin mahirapan lahat ng iba na maka-access dun sa kung magkano yung binibenta nila. Kasi mura na yan, bababa yan in the long run. Pero, hindi naman ibig sabihin nun is babagsak na siya tuluyan. Kasi,
kanya-kanyang diskarte yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung paano nyo gagalawan yan ng diskarte nyo. The more na mas masipag ka kung paano mo trabahuin yan, syempre mas magiging maganda yung magiging takbo ng future mo, di ba? Lalo na sa crayfish farming. Kasi hindi naman siya endemic dito, di ba? Kulang na kulang ang supply natin guys. Lagi-lagi ko sinasabi yan. Kahit pagsamahin nyo yung mga farm sa Pilipinas ngayon, diba? Kaya nagmamahal siya ngayon kasi kulang ang supply. Ibig sabihin, hindi pa lahat kayang ma-accommodate yung para sa food consumption. So isa yon, isa sa mga factor yon kung bakit mahal pa ang crayfish ngayon. Pangalawa, eto isa nagiging problema din, diba? Kung may mura kayo na nakita doon sa ibang lugar kung saan man kayo, diba? Why not? Pwede nyo namang i-avail. Diba? Kung mas mura sa kanya, okay lang. Kung magtatanong ka pa kung bakit mas mahal dito, diba? Mag-a-aksaya lang kayo ng oras. Huwag mo na tanongin. Kasi baka mamaya, yung pag-aalaga nun, yung ginagastos nung binibilan mong mura, diba? Hindi rin katulad ng ginagastos ng nag-aalaga ng nagbibenta ng mas mahal. Diba? Dapat alamin nyo rin yung value nyo kung hanggang saan yung value nyo. Kung kailangan nyo ba talagang ibagsak yan o diba? Kanya-kanya kasi alam natin kung paano natin inaalagaan yan eh. So, sama mo na dyan yung hirap, pagod, effort, di ba? Lahat ng ginastos mo dyan, tapos ibibenta mo lang siya ng ganong kamura. So, meron pa akong mga ibang nababasa na pag nag-breed daw sila, in the long run, ibibenta daw nila ng mura. So, which is okay naman yun in the future. Pero guys, napakalabo niyan. Kasi, bago kayo makapag-harvest dyan, 7 months, tandaan nyo, 7 months, pang-food consumption. Gagastosan nyo na ng ilaw, kuryente, tubig, pagod lahat, and all na ginastos nyo, tapos ibibenta nyo ng mababa. Diba? Unless kung saturated na, kung talagang madami na, nakita nyo na sa mga palay-palengke is, kaso ngayon, sa ngayon guys, hindi naman talaga totaling ganon. Again, gaya na sinabi ko, alamin nyo yung papasukin nyo kung anong goal nyo. Kung gusto nyo bang in the long run, palakasin yung farm nyo para in the future, diba? Mag-export kayo ng mga crayfish doon kasi ibang bansa nga humingi sa atin ng crayfish, 'di ba? Hindi natin maibigay, 'di ba? So, kulang talaga eh. Ang iba kasi minsan nagiging perspective ng iba pag napanood, nag-boom siya, tapos nagiging mali yung perspective. Ang thinking ng iba parang nambubudol na tayo ngayon. Kesyo, pag ibibenta mo nga naman daw ng breeder, is talagang kikita ka. So, ang usapin kasi ngayon, lahat naman tayo nagsimula lang eh. Wala naman totally, siguro meron na, for sure meron na. Pero hindi pa totaling laganap, 'di ba? Kaya nagmamahal siya kasi lahat tayo gustong sumabay, lahat tayo gustong mag-establish ng kanya-kanyang it's either farm ba yan o gusto mong in the long run may mga plano ka pa sa future, 'di ba? Kanya-kanya yan eh. Kaya hindi natin ma-please din yung mga iba. So regarding naman sa nagbababa ng presyo, guys, ito wag niyo nang hayaan niyo na lang kasi hindi rin natin ma-please, baka 'di ba may mga pagkakataon na doon lang talaga siya kumikita or araw-araw na daily needs niya, yun lang talaga. So may mga ganyan talaga, hindi natin ma-please lahat yan. Kaya hindi niyo na kailangan magtalo-talo diyan. So guys, ito yung pangalawa na madalas nababanggit lalo ngayon, sobrang init nito. Walang future yung crayfish farming dito dahil nga yung market, no, wala pang nagsusupply regularly sa mga hotel, restaurant. Kesyo ito yung lagi nababanggit natin sa mga Chinese, di ba? Gaya nga nang nabanggit natin, kulang talaga yung supply ng gagawin natin kasi napakatagal ng time gap niyan bago ka makapag-supply ng regular. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Marami nagsasabi, marami nang nagbi-breed, marami nang nag-aalaga. Ganito kasi yan guys, for example, di ba? Ito ulitin ko ulit sa inyo. Gaano ba karami talaga siya? Kasi baka yung dami lang na sinasabi natin for backyard lang yan, di ba? For example, ako may resto ko, kukunin ko yung stocks mo. For example, kunin ko siya lahat. Eto, unang buwan pa lang, isang resto pa lang, di ba? Nakuha ko lahat. Next month, kaya mo pa ba mag-supply? Di ba? So next month, kaya mo pa, sige, kunin ko ulit. Unang restaurant pa lang. Third month, hanggang 5 buwan pa, isang taon, kaya mo pa mag-consistent na supply, di ba? Eh paano kung meron pa akong mga kaibigan na may mga restaurant, kukunin ko lahat yung supply mo and then i-distribute ko rin sa kanila. Paano na? Di ba? So isa sa mga logic yan guys, kasi ang future ng crayfish farming, ako nakikita ko talaga guys, sobrang ganda. Just in case lang matutukan mo yung goal mo kung paano mo siya tatrabahuin, grabe. Ayaw ko magsalita tapos pero nangangarap pa rin tayo na in the long run, no? Makilala din tayo sa pagdating sa crayfish farming. Hopefully, di ba, pala rin tayo dahil marami pa tayong mga plano at mga gustong maabot. So, sa mga tao na nag-i-start, gusto magsimula ng crayfish farming, guys, tutukan nyo lang yung goal nyo. Huwag nyo nang pansinin yung mga nasa paligid na kesyo nagsasalita ng mga, di ba, bagay-bagay. Kasi hindi rin talaga matatapos yung usapin na yan. At doon naman sa mga nagbabagsak ng presyo, again, okay lang yan kasi di rin naman natin sila mapiplease. Ang pinakamaganda dyan, since marami naman sa industry ng social media na mga nagbablog din, di ba? Payo lang din at
diba? Tips na lang din na sana bigyan din natin sila ng tamang knowledge regarding sa pag-aalaga, pag-ikip, sa lahat ng mga gusto nilang matutunan, diba? Kasi ngayon marami na eh. Dumadami na yung mga scam pagdating sa mga crayfish farming, no? Nung una, pinlag ko na dito yung mga nangi-scam ng pera, ginagamit yung mga ibang picture para kunwari sila yung nagbebenta and then magbabayad sa kanila, di ba? Maging mapanuri din po tayo sa lahat ng mga nanonood na, di ba, yung bibilhan natin, make sure lang na dapat legit siya, maayos siya, at willing siyang tumulong sa mga kliyente kasi madalas ngayon ang complaint sa akin, di ba, may bumibili sa ganito ganyan, hindi naman natututukan ng maayos, tapos after bumili pinababayaan na. So sana wag tayong gano'n, di ba? Hangga't maaari is ibigay natin yung pinaka-best na service na bibigay natin sa kanila. Hindi man sa akin, kahit sa mga iba, kahit sa mga ibang breeder na nabibilan nyo, yung satisfaction is napaka-importante yan para dun sa mga customer natin. Tuloy-tuloy nyo lang guys dahil malayo pa ang tatakboy ng crayfish farming sa Pinas. So ayun nga guys, maraming salamat sa inyo sa lahat ng nagpapa-shoutout po sa inyo. Kung bago pa lang sa channel ko at mahilig ka sa fish keeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. At kung nagustuhan mo yung video na to, mag-comment lang kayo sa video na to guys. At kung gusto nyo pa ng mga ibang topic regarding sa crayfish, kung ano pa yung pwede nating i-share sa inyo, mag-comment lang kayo dyan sa lahat ng mga magpapa-shoutout. Ingat po kayo lahat at dyan, maraming salamat sa inyo. The next vlog, let's go!